Basta aga katambayan ay nagpa-bacterial flushing po talaga tayo. Tama-tama po na yung ating manok uhaw na uhaw galing kagabi. At yan pagkatapos ng kumain. Yan po yung aking diskarte po pang depensa po sa mga sipon, sakit, lagnat, the best. Alas 4 na po ng hapon katambayan at yan po yung ating mga alagang manok. Naghihintay po na tayo po ay makapasok at mapakain natin sila. Ganitong oras kasi tayo nagpapakain kaya ganoon na lang po sila ka-excited pag pumasok tayo sa ating manukan. So, ganoon po yung ating routine dito kada araw. At may papakita po ako sa inyo dyan mamaya. May mga nabili po tayong mga bagong breeders. So paano ko po nakabili ng mga murang breeders. Ito nabili natin sa sa halagang 800 per head. Mga dark pa yung iba. Yan. Kaganda po ng mga klase. Number 1 sa pinakamabenta po ng mga heritage chickens. Yung ating Rhode Island Red. Yan. Nakakabili pa rin po tayo ng mura. Nakagawa tayo ng paraan. Palagi kasi tayong nauubusan ng ating mga stocks po dito sa ating manukan. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon po ng mga breeders din po. Para sa ganun ay may maihain po tayo na mga itlog at sisiyo. So, yung pinaka-importante dyan yung itlog at saka sisiyo na ating binibenta po sa ating mga kaibigan. Yun nga, yung mga ganito din naman kung halimbawa may bibili sa atin ay wala din tayong magagawa dyan kasi ibibigay po talaga natin. Mahirap po tanggihan ng pera mga katambayan. Kaya ganoon na lang po yung aking pagsisikap para makakuha po ng mga breeders, mga RTL kung may mag-post. Isa sa mga paraan kasi para makakuha po tayo ng mga mura ay mag-abang-abang po tayo sa mga group page po sa Facebook na binibenta po ng mga breeders. So ito, nabili kasi natin to ng mura. Dahilan na rin po sa year old na po yung ating mga nabili, nasa 1 year and 4 months. So yan, pag maganong edad bumabagsak talaga yung presyo. Hindi po masyadong kamahalan na kung saan yung mga 6 months to 8 months, yan po yung mga nasa 1.2 per head na mga babae at 1.5 per head na mga lalaki. So ganun ang presyohan po ngayon sa merkado. Ito, napakaswerte po natin kasi nakabili po tayo ng mga gandang lahi po talaga. Napaka dark na Rhode Island Red. So yan, gutom na rin po sila. So kahapon, kagabi natin to nakuha. Titingnan pa po natin kung may itlog. Ayan, may mga naitlog pa nga So yan, nakakulikta, may isa na tayong nakita. So baka meron pa dito sa paligid. Tingnan na po natin kasi yung iba nating manok. Yan, gaya po niyan mangingitlog. So speaking of mangingitlog o itlog po ng ating mga breeders, kung kumusta yung kanilang pangitlog pag ganito yung edad, wala pong problema po yan mga katambayan. Basta importante po sa pagmamanok, kahit matanda na yung mga alaga po natin, basta maganda lang yung pakain na ating ihahain, pagbigay po ng magandang quality na feeds. Kung hindi naman po wala tayong pure feeds lahat, pwede naman haluan natin ng ibang pagkain gaya po ng corn bran, tahop, rice bran. Basta may halo lang po na feeds at bigyan din po natin ng panghalo na King's Vita Plus Animal Feed Supplement para may vitamins din po sila. So ganun po yung aking mga diskarte po dito para tuloy-tuloy yung pangitlog ng ating mga alagang manok kahit matanda. Yan, napakaswerte pa po natin. Baka sa susunod po ay kung makakita pa tayo ng mga ganito na klase po na quality ng mga manok o kahit matatanda na 1 year old pataas, kaya pa po kasi yung ating mga alagang manok dati nakakapag-produce pa yung ng magagandang itlog quality araw-araw. Kahit 2 o 3 taon na po yung edad, walang problema po yan.
Yan, nasa 50 na po yung ating mga alagang manok po dito. So, ganun lang po ang ating pagmamanok. Nakakagawa pa rin po tayo ng paraan para makapag-produce ng sisiw kahit konti lang yung na puproduce natin na itlog na kukolekta natin kasi bago pa naman, bagong kuha pa ng ating mga alagang manok ay hindi po yan masyadong kumbaga araw-araw mangingitlog kasi yung pag-travel pa lang po nito, pag-deliver, may stress po yung ating mga alaga, naapektuhan pa rin po yung kalapang itlog. Kaya importante din po na i-relax din po natin sila. So dito na maganda naman yung ating area po mga katambayan kasi mainit na rin po yung panahon. So hindi na po gaya nung na mga nakaraang 2 linggo na halos araw-araw po nang umuulan, naapektuhan yung ating mga alagang manok sa kanilang pangitlog. So ganun po yung pag-aalaga ng manok, dapat maparaan ka para makahanap po ng mga itlog, mga sisiw. Kung wala kang sisiw, pwede mong ibenta, pwede kang magbili at ibenta po, buy and sell. Kumontak po sa mga kaibigan po natin na merong mga alagang manok na nagbibenta po ng sisiw, RTL. So pag ganito na po, matagal ka na sa ganitong negosyo, marami ka po talagang ma-encounter po ng mga kaibigan na kung saan pwede mong hingian ng tulong kung magkulang ka po ng stocks. So gaya ko po na marami na rin po tayong naging kaibigan. Kumbaga since ito na yung ating ginawang hanap buhay, so hindi lang po bago sa akin yung makahanap ng paraan kung wala tayong maibigay. So ganun po ako, mapamaraan tayo, resourceful po tayo sa ating mga pagnegosyo, yung ganitong negosyo po natin. Matagal na kasi tayo kaya alam na po natin yung pasikot-sikot. So ganun po pag ano ka na, sanay ka na. So yan yung ating mga alaga. So kumusta na kaya? Kagabi kasi ito dineliver sa atin eh. Galing pa po itong Kiamba. So yan, may nag-post kaya ginab po natin. So nakakabayad po tayo dito ng nasa more than 20,000. So 20 na babae at saka 5 tandang. So ganun po yung aking pinaris po dito para yung similya po nila ay talagang napakaganda. May laman yung itlog. Ayan. Gaya po ngayon mga katambayan, ito may itlog po tayong nabili po. 2 tray na bigay din po ng free yung ating isang kaibigan. So ito, iloload po natin kasi i-load natin ito sa ating incubator para kahit paano may reserba po tayong sisiyo na kung sakali may bibili ay may bigay po tayo. So ganun po ako. Diskarte lang po dito sa pagmamanok. Ang pagkain po natin dito mga katambayan ay nasa 50 grams kada breeder o 50 to 60 grams yung bawat natin na manok para sigurado na kapunan yung itlog na ipoproduce po nila. Karaniwan kasi nagpo-produce ng ating mga alagang heritage, nasa 40 grams yan yung itlog. Mga ganito kasing oras ay pinapakain na po natin yung ating mga alaga. Hindi ko po kumbaga tinitipid yung ating mga breeders. At the same time po yung ating mga alaga ayoko po magutuman para hindi po ma-stress. Mapiktuhan kasi yung kanilang pangingitlog pag mahuli lang po ito ng pakain. So dapat nasa 3 to 5 PM pakain na po tayo, wag po tayo magpapagabi. Pag mamano kasi kailangan ng alaga yan, aruga. So hindi pwedeng burara tayo pabaya. So yan na po yung ganapan ngayong araw mga katambayan at may bagong breeders na naman po tayo na pwedeng pagkakitaan. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow at subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago po pala tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Kabuloy Vlog TV, watching from Alugan, San Policarpio, Eastern Samar, Don Kring Vlog. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!